Isang customer ang dumayo sa atin at galing pa siya. Bro, taga saan ka bro? Bulacan. Halos bago nga yung kanyang unit at 2,000 plus mileage nga lang ito. Pero nadisgrasya nga yung ating kliyente at eto nga yung inabot ng kanyang motor. Dinayo pa nga tayo para ipagawa niya yung kanyang unit. Kaya dito ay sama-sama tayong gawin at ibalik natin sa dati. Kaya tara! J-Tech Carbon Zone Philippines. Eto muna yung unit ng ating kliyente at ilang buwan pa nga lang itong motor niya. Ngunit nadisgrasya nga yung customer natin at eto din yung mga gasgas ng motor niya at gusto niya nga ang ipaayos ito. Dito nga ay iniwan sa atin yung unit at kailangan nga natin itong dalhin sa paint center para ipa-color match yung kulay ng motor ng ating kliyente. At dito nga yan sa Ariman Trading and Paint Center. At eto nga mga ka-JTech, si paring Dante ang mixer natin at inumpisahan niya na rin kagad i-mix match yung kulay ng motor na dala natin. Unang attempt nga ng pagtimpla ng kulay, kita nyo nga dyan, halos parehas na. Pero nag-adjust pa din siya ng kulay para makuha ng todo yung kulay ng motor ng kliyente natin. Ilang beses din na paulit-ulit na nag-adjust sa kulay ang ginawa niya. At bukod pa doon ay matte paint nga ito, so kailangan mo nang patuyuin itong tinimpla niya para sure ball at siguradong kuha niya yung kulay na pinagawa natin. Dahil hindi rin siya basta-basta na lang nagmimix ng pintura itong si paring Dante. Sa ilang taon nga mga ka-JTech, halos siya nga yung nagmimix ng kulay na mga ginagawa nating project. Kaya kung sa kulay ang pag-uusapan ay pwede nyo rin subukan yung mga kulay na gusto nyo para sa mga motor nyo or sasakyan nyo. At eto na rin yung kanyang Facebook account at i-follow nyo na rin at suportahan natin. Dito nga ay pabalik na tayo sa shop at okay na nga yung kulay na pinamix natin. Sabay baklas na rin ng mga fairings at kailangan na ngang isa lang at ayusin itong unit ng ating kliyente. Medyo biglaan din yung pagpunta niya dito at hindi rin siya nakapagpa-schedule. Pero nag-usap naman kami na maayos kung pwedeng iwan niya na muna yung unit niya dito dahil sobrang busy natin nung oras na yan at marami tayong tinatapos na ibang project. Kaya bago kayo pumunta, i-make sure natin na naka-schedule talaga kayo para hindi rin masayang yung pagpunta nyo dito sa shop natin mga ka-JTech. Gusto nga tayo magkalas ng mga fairings at inuna na nating liyayin itong mga outer fairing. Pagkatapos sinabayan na rin natin ang pagtanggal ng textured sa surface ng mga inner panels. Kaya kung napanood nyo yung mga previous vlog ay siguradong alam mo tong prosesong ginagawa natin ngayon. Matapos natin lihayin at iwawash naman natin sila para malinisan itong mga fairings na ginagawa natin. Kaya kung laging malinis yung mga ginagawa natin tulad nito ay siguradong mas maganda yung resulta ng project natin dyan. Kaya dito ay sisimulan naman natin ang pagbubuga ng primer plastic promoter para sa mga inner panels at ito yung walang mga kulay sa parte ng mga motor nyo. Tapos pinashop muna natin sila kaya inuna na muna natin yung mga outer fairings at inapply naman natin ng primer surfacer at ito naman yung makukulay sa mga motor nyo. Alright, tapos ito na nga sila at dito nga ay mamasilyahan naman natin yung mga tama or gasgas ng motor ng ating kliyente para maibalik natin sa dating itsura yung motor ng ating kliyente. Pero maibalik kaya natin sa mas maayos to mga ka-JTech? Yan ang malalaman natin mamaya sa dulo ng video kaya tapusin nyo tong project vlog natin. Magtapos nga ng pagmamasilya at napatuyo na rin natin yan, dito naman ay liliyain naman natin ng mano-mano para mapantay nga natin yung mga gasgas nito. Kaya after nyan nag-apply na naman tayo ng primer surfacer para mas matibay yung ginagawa natin dito at hindi tayo nagmamasilya ng hindi naka-primer yung surface na ginagawa natin para mas kumapit yung body filler o masilya na nilagay natin dyan. Kaya matapos natin in-apply yung primer surfacer at napatuyo na natin yan at dito nga ay magfa-final sanding tayo. Ito yung pinaka last quarter ng pagliliya natin. Ito yung paulit-ulit na proseso kapag nagre-repair ka at hindi talaga natin titigilan yan hanggat hindi natin mapantay yung gasgas or tama ng fairings ng mga project natin. At nang matapos natin itong liyahin ay lilinisan naman natin ulit kasabay ng pagdigrease na rin sa mga kaha. Habang winawash nga yung mga fairings ng ating team, tayo naman ay nagprepare na rin ng silver na kulay at magbubuga na nga tayo dito. Kaya apply muna tayo ng silver at mag-ground coat muna nga tayo dyan dahil gusto natin makuha ng todo yung stock paint ng kulay ng motor ng ating kliyente. At bukod pa doon ay lagi naman tayong gumagamit ng ground coat para makuha natin yung pinakakulay na gusto ng mga customer natin. Napaka-importante nga niyan, maliban sa nakuha mo yung tamang kulay at napasaya natin yung mga customer natin at nasatisfied pa siya, abay napaka-bonus sa atin yon
mga ka-JTech. Kaya after natin mag-apply ng ground coat, nag-flash off muna tayo dito at nag-prepare na rin tayo ng base color. At eto nga yung pinamix natin kay paring Dante. Kaya in-apply na rin natin yung main color at mica blue nga itong pinamix natin. Hindi nga masyadong solid yung pagka-blue neto at medyo may pagkahawig nga sa mga candy tone na kulay na minsan ay ginagamit natin. Pero dahil may mica nga siya, so meron siyang glitters effects at ganun din sa stock paint na motor ng ating kliyente. Kaya mamaya makikita na natin yung final output kapag tinapos natin itong video natin. Let's go! At matapos natin mag-apply ng main color, nag-prepare naman tayo ng black paste dyan. At gusto niya nga may hydroprint carbon looks nga daw tulad nung napanood niya sa mga vlog natin mga ka-JTech. Kaya mag-hydroprint na naman tayo at manual session na naman ito. Kaya tama na muna yung voice over natin dito. Kaya punta na tayo sa next process. Mga ka-JTech, so bitinin muna natin yung voice over ulit. At ito na naman yung hydroprint natin. So magma-manual session tayo. So nagawa na rin naman natin to kung paano i-print. Pero syempre gusto namin mas matuto kayo lalo pagdating sa hydroprint services natin. Alright, so 2 hands, 1 dip lang tayo ang gagawin natin. So ganito lang yan, dalawang kamay. So isang print lang tayo. Alright, so activate na natin. So ganun pa rin yung pag-activate natin dito sa Forge Carbon Design na gagamitin natin. So same lang to dun sa Carbon Forge na M3 na ginawa natin. Alright, so activate na natin mga ka-JTech. Same process pa rin. Yun. Tapos ayan na. Ganyan lang kadali yan, no? Ayan. Ganda ng pagka-print. So, meron lahat yan sa gilid. Ayan. So, 2 hands, 1 dip. Alright? Next panels tayo. Let's go. So, yun mga ka-JTech. Ito na yung last print, no? So, 3 piraso lang naman yung gustong ipa-carbon ng ating customer. So, ito na yung last print. Ito na naman yung pinaka-typical na i-print natin. So, same lang to do sa una natin ginawa. So, ito rin yung pinaka-huli. So, tignan natin kung malalagyan pa rin natin ng maayos ito mga ka-JTech. So, print na natin, activate na tayo. So, ganito lang mag-activate mga ka-JTech. Pwede mo rin balikan kapag magkamali kayo. So, unahin natin dito sa pinakailalim niya, no? Check nyo to. Yun. Tignan nito mga ka-JTech. Meron din dito kasi ito nakikita kasi ito. Pati yung dito. Okay din yan. Lalo na yung mga gilid-gilid. Right? Then ito, kita yan. Yung dito. Tsaka ito. Yung pinaka-main. Yung pinaka-V nya. So, perfect. Mga ka-JTech. Check nyo. Right? Nalagyan natin maayos. So, balik na tayo sa voiceover. Let's go! Balik na nga tayo sa voice over natin. At dito ay huhugasan naman natin itong mga naiprint natin dyan. At habang binabanlawan nga nila yan, tayo naman ay nag-prepare ng clear coat na gagamitin. At ito nga yung last stage at magpapaganda lalo at magpapatibay sa mga gawa natin mga ka-JTech. At matte clear coat yung gagamitin natin dyan. At tama nga yung narinig nyo, matte clear coat or flat clear coat kung tawagin. At yan yung gamit natin ngayon at hindi glossy itong binubuga natin. Sa una lang ay makikita nyo parang glossy talaga, pero habang natutuyo yan ay magiging matte or flat na din yan mga ka-JTech. Pagkatapos nga natin magbuga, eto na yung resulta mga ka-JTech. Kitang kita nyo nga dyan parang walang nangyari. Kaya back to normal yung motor ng ating kliyente. At eto naman yung sa hydroprint natin at matte finish din yan at sobrang smooth nga yung surface at kitang kita nyo nga dyan mga ka-JTech. Dahil mabilis lang matuyo yung matte clear coat natin dito, kaya pwede na natin ikabit yung mga fairings ng motor ng kliyente natin. Dapat glossy talaga yung mga forged carbon dyan tulad nung una nating ginawa, pero ito kasi yung babagay sa outcome ng motor ng ating kliyente. Binabagay talaga natin yan at hindi tayo basta-basta na lang gumagawa para alam nyo lang. Kinabukasan dumating nga yung ating kliyente para kunin yung motor niya at dito nga ay mahiyain yung customer natin sa camera, pero kailangan natin ma-interview talaga siya dahil minsan lang to at taga Bulacan pa siya. Kaya tara at interviewin natin. Alright mga JTech, so ito na yung finished project natin na M3 Mio scooter. So ito na yung makeover natin. Actually yung mga tama lang ng fairings yung ginawa natin dito. So umpisahan natin yung headlight, no. Ayan na. So pakita ko muna yung before. So ayan sa screen yung before niya. So sobrang lala talaga. Pero ito mga JTech, tignan nyo yung after niya, no. Ayan na. So parang wala man nangyari.
Then, yung kanyang front fender, pakita ko rin yung before. Ayan yung before niya. So, tignan nyo ngayon yung finish natin, no? So, parang hindi man siya na-disgrasya talaga. Then, ito, sa side, yung, yung before niya, then yung after, no? So, yung hulma rin, okay na okay yan. Then, yung dito, okay na rin to mga GTEC. Niretouch natin to. Hindi na rin natin siya inano ba? Dahil 2,000 mileage lang yung kanyang speedometer, yung mileage niya. So, syempre, doon lang tayo sa simple lang, no? Kung nakikita nyo siyang ganyan, no? Parang bumalik lang sa dati. And then, mayroon siyang carbon forge na ginawa natin. So, matte din yan, no, mga ka-GTEC. Hindi rin siya glossy. Pawa ko kay client, bro, hawakan mo. Yun, no, ano lang, smooth lang. Then, wala na rin yung, yung textured niya. So, pinantay natin yan. Gin-ride natin yan para puminis lalo. Then, yung kanyang side mold, ayan mga GTEC, naka-forge din siya na matte finish, no? Kasi kapag ginlossy natin to, mukhang lalayo talaga yung output nito. At least, kahit pa paano, matte pa rin siya. So, napakasimple lang. Then, meron siyang forged carbon fiber. And then, yun, sakto, andito yung client natin. Bro, pakilala ka bro, anong pangalan mo? Jason. Medyo nahihiya siya mga ka-GTEC, no? Pero share na natin na konting share lang kung anong masasabi niya dito sa kanyang motor na pinagawa sa atin. Bro, Jason, bro, taga saan ka bro? Bulacan, San Ildefonso. San Ildefonso. So guys, San Ildefonso pa siya sa Bulacan. So bumiyahe siya dito mula Bulacan to Pampanga. So doon pa lang na-appreciate na namin yung pagdayo niya dito. So, Jason, Son, eto na lang. Son, anong masasabi mo, Son, sa pinagawa mong motor para malaman ng mga followers natin at gustong magpagawa dito? Worth it naman yung pag-aantay ko, sir. Quality ba? Naibalik ba natin? Oo. Alright. Gusto ko simple lang at hindi masyadong hindi siya masyadong attractive tignan, no, yung outcome na. Dapat kasi mga GTEC glossy talaga to. So, madalas kasi namin ginagawa sa hydroprint is glossy. Pero syempre, yung outcome nito, nung una, pakita ko sa inyo yung unang vlog, yung mga nakapanood niyan, yan, naka-glossy kasi yan. So ngayon, medyo iniba natin yung output niya. So ginawa natin siyang matte din. Pero naka-forge siya. Alright? So yun lang mga GTEC at malayo pa yung biyahe ni Jason. So babiyahe pa siya pa uwi ng Bulacan. At syempre maraming salamat kay Jason sa pagdayo. At alam kong hindi rin siya nagkamaling napuntahang shop. Dahil yun, no, nakikita niya daw yung vlog natin. So medyo biglaan lang din yung pagpunta niya dito. Kasi nung una, nag-message lang siya. Tapos hindi ko rin nakalain na rumekta siya dito sa shop natin na papagawa niya na pala yung motor niya. Alright, so another project vlog done. Siyempre mag-iingat kayo lagi dahil si Jason na aksidente siya. So yun, pinayos niya sa atin. Then sobrang bago lang yung unit niya. 2,000 mileage lang mga ka-GTEC, no? So sobrang bago pa na itong unit. Hindi niya rin nakalain na ganun mangyayari. Kaya mag-iingat tayo lagi dahil meron pamilya naghihintay sa atin. Alright mga GTEC, so yun lang mga GTEC. Kita-kits tayo next video. At maraming salamat kay bro Jason. Bro, maraming salamat. At yun mga GTEC, kita-kits tayo next video.